Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik pong muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan. Samahan niyo pong muli, magkukomento po ang inyong lingkod mga kababayan sa inyo po. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Bago po tayo magumpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan man sa ating bansa, sulok ng bansa natin. Siyempre po kahit saan mang mundo o bansa mga kababayan ay sana po ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Talagang, di ba na, yung sa Vice President, ay hindi naman po nila titigilan yan dahil nga po yung pinasabog po ni Senadora Amy Marcos na 1 trillion daw po. 1 trillion ang budget para pabagsakin ng Vice President at mga Duterte. Kung may katotohanan man yan, ay napakalaking halaga yan. Talaga hindi nila lulubayan yan. Ngayon po, di ba, Nandiyan po ang impeachment, di ba? Nandiyan po ang kaso daw po sa NBI, mga tambay, ng DOJ, kakasuhan daw po. Ngayon naman po, nandito naman po sila ngayon sa rating naman daw po, sa survey rating naman daw po. Dahil nagpahayag po ng plano na kakandidato po o pagkandidato po sa 2028 bilang Pangulo ng Pilipinas ang Vice President. Dito naman po nila binabakbakan ngayon ang mainstream media, kasama po ang mga vloggers na hindi bayaran, mga tambay. Dahil ginagawa po nila content ang Vice President dahil pagka po ang Duterte po yata ay siniraan nila ng siniraan, ay malaki po yata ang nagiging pera nila, mga kababayan. Ito po, ang sabi po ng isang vlogger ay tuluyan na daw pong nalusaw ang pangarap ni Vice President, mga tambay. Ito naman po sa balita ay Duterte daw po ay bagsak daw po ang rating, mga tambay, dahil daw po sa issue ng confidential fund, mga tambay. Ibang klase, no? Pero yung issue kaya ng Pangulo sa droga, hindi kaya nakakababa ng rating yan? May issue ka daw ng droga ayon kay Kati Binag. Saka yung laganap na korupsyon, mga tambay, laganap na korupsyon. Lalo ang flood control daw po, ang ginto sa ating central bank, ang mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte na estapa na ginawa sa pera ng Pilipino, GSIS, SSS, PhilHealth, hindi kaya, yan lang mandiyan pa yung Maharlika Investment Fund, hindi kaya, nakakataas kaya ng rating yan, mga tambay, sa survey nila. Hindi naman nila isa-survey yan. Tanging ang survey po ngayon talagang kasama po yata sa 1 trillion. Di kaya, nagtatanong lang si Kamanong, hindi kaya kasama sa 1 trillion budget ang survey natin ngayon, mga tambay. Malaki daw po budget sabi po ni Senadora Amy Marcos. Pakinggan po natin, mga tambay. Umpisahan na po natin. Tell us something more about your survey. Ano po? Sabi ko kanina sa lead-in, kakoy bumaba yung trust rating mo pinag-uusapan natin ni VP Sara? Yes, actually, Sige, go. Ito ay bahagi ng yung aming fourth quarter ng 2024 survey conducted November 10 to 16 with 1,200 respondents nationwide. Tapos ang tinanong natin dito yung trust and performance, kung satisfied sila sa performance. At unfortunately, yun nga, bumaba yung trust rating na. Grabe ang survey, 1,000 plus lang ang tinanong. Nationwide daw, 1,000 plus. Magpipresenta na sa mga Pilipino na 116 million. Mambira. Grabe. Napakarami na nating more than 100 million ang Pilipino. Tapos magpipresenta lang 1,000 mahigit, mga tambay. At ito na ang datos, paniniwalaan na. Ibang klase ang survey, mga tambay. Dapat po ang survey, ma-survey din natin Di ba? Ang survey po, dapat makilatis din po natin ang mga ito. At sana po, pagka nagse-survey ka, ipakita mo nationwide kung sino mga sinervey mo. Nang itong mga sinervey nyo, ay ma-survey din namin itong mga tao na ito. Baka ito yung mga addict. Di ba? Kung hindi mga addict, mga tumatanggap ng ayuda. O, o kaya, mga politiko kaya na laban sa mga Duterte. Di ba?
O mga vlogger na binabayaran sa social media. Baka yan ang mga sinervey. Kailangan malaman din namin. Di ba? Mga kababayan, nagtatanong lang po si Kamanong. Iba klase, 1,000 plus. Tapos ibabalita nyo na sa amin na bagsak ang survey ng Vice President. Kahit naman tumaas yan eh. Di ba? Vice President by 10 points from 59 nung third quarter to 49. Although nakita naman natin yung ibang ating top officials ay may slight pagbaba. Although itong pinakamalaking binaba ay nakita natin sa Vice President. Pero ano ang mga istorya, no, mga wag na natin kunin ang istorya, mga tambay. Dahil yan po ang kasama po sa demolition job yata ng 1 trillion, mga katambay. Kaya kasama ang mainstream media, kasama yata, kasama kaya sila, pati survey company at mga vlogger. Ito naman po isang vlogger. Isama rin natin itong vlogger na pogi raw po ito, mga tambay. Napaka-pogi. Talagang grabe rin po itong manira sa Vice President, mga tambay. Big time mga kababayan ngayon si Sara Duterte. Big time yung pagbagsak ng ratings. Tingin ko mga kababayan, matinding sakit ng ulo ang dinadanas ngayon ng mga Duterte, lalo na yung mga supporters niya. Malamang litong-lito na kung ano ang gagawin nila. Nag-declare pa naman mga kababayan si Sara Duterte dun sa sa Japan, pumuntang Japan na imbita ng mga OFW. Ang nag-attend hindi nga mag-20. Hindi mag-20 yung crowd mga kababayan ni Sara Duterte sa Okinawa. Sa Japan. Hindi man sinabi kung saan yon sa Japan. Pilit nila mga kababayan na binubuhay yung kasikatan ni Sara. Wala po eh. Lalo bumulusok po yung ratings yung ratings ni Sara Duterte. Below 50 na lang po. Ito yung report ng Manila Times. Sara's trust Ayan, mga tambay, nakita nyo po yung vlogger. Nilait pa, mga tambay. Wala pa raw 20 yung suporta na nakuha po ni Vice President sa Japan. Totoo po ba yun? Nabilang niya ba? Ibang klase po, no? Kasama yata ito sa 1 trillion sa sinasabi po ni Senadora Amy Marcos kung may katotohanan, mga tambay. 1 trillion. Ito pong pogi po ito. Pogi ng, pogi ng Manila po ito. Ng Bicol. Si Maravillas po yata ito. Dante Maravillas, mga tambay. Ang pogi po ng Bicol, mga tambay. Talagang tuluyan na raw pong nalusaw ang pangarap at pati po daw ang mga supporters po ng Vice President ay hindi na raw po alam ngayon at hindi na magkamayaw ang gagawin, mga tambay. Ibang klase, no? Sino kaya ang hindi magkamayaw, mga tambay? Halos araw-arawin nyo na ang issue sa Vice President. Kung ang Vice President ay napakahinang politiko, araw-arawin nyo ba paninira dyan? Hindi naman kami tangat bobo katulad nyo. Hindi nyo maipagmalaki ang Pangulong Marcos kung ano ang mga achievement niya para yung popularidad ng kanyang mga pambato ay maisama sa popularidad ng napakagandang ginagawa ng pamahalaan para yung kanyang mamanukin sa darating na eleksyon, malapit na, talagang manalo. Hindi nyo maipagmalaki sa mga Pilipino, sa inyong mga vlog, na ang Pangulong Marcos ay napakaraming ginawang achievement sa loob ng 3 taon sa ating bansa. Lalo-lalo na ang flood control. At ipagmalaki nyo rin po yung pinasok natin na investment na lumalaki na ang pera natin sa Maharlika Investment Fund. Ipagmalaki nyo ang mga achievement. Di ba? Ang mga proyekto na build better more. Nasaan? At ipagmalaki nyo rin sa Pilipino, sa amin. Nasaan na yung pangako na magandang buhay, murang bigas, murang bilihin. Nasaan? Bakit puro kay Vice President kayo nakatutok? Dahil mahina na, nalulusaw na.
Nalulusaw na ang Vice President sa inyo. Pero araw-araw nyo binabakbakan. Araw-araw nyo sinisiraan. Meron bang mahinang politiko na araw-araw sinisiraan, araw-araw pinababagsak, pinagtutulong-tulungan nyo na? Puwersa ng pamahalaan, nandyan yan, DOJ, NBI, kapulisan, di ba? Social media, kasama ka na. Dante Maravillas, kasama ka na ron. Mainstream media, lalong-lalo ang grupo. Ang grupo po na CPP, NPA, NDF, kasama ang Makabayan Black. At lalong-lalo ang institusyon ng Kamara, di umano, kasama ang speaker, di umano. Kasama, yan ba ang sasabihin yun? Napakahina at bumabagsak na ang popularidad ng isang Vice President. At wala nang 20 ang sumusuporta sa Japan. Ganon. Kayo ang nakakatawa kayo kasi hirap na kayo eh. Nakakaawa na to. Nakakaawa na po sila sa totoo lang. Nakakaawa. Dahil talagang dahil nga lang po ang chance po kasi nila para po masabi po nila na ang Vice President ay wala na kapag-pag-asa na manalo at wala na kapag-pag-asa ang Vice President na maging Pangulo ng Pilipinas. Isa na lang po kasi ang pwede nilang gawin eh para po sila manalo o makaupo doon sa mga pangarap nila na ayaw na po mawala sa kanila. Alin? Ma-impeach. Kasuhan ng kasuhan. Yan na lang po ang alas nila eh. Yan na lang po. Pero pagka ginawa naman nila, yan naman ay kababagsak nila. Pagka ginawa nila, napipilitin nilang kasuhan at impeach ang Vice President na alam ng mga Pilipino na walang nilabag na korupsyon ang Vice President. Mas marami silang nilabag na korupsyon, istapa sa ating pera, sa ating pondo, lalo ang bagong Pilipinas yata, institusyon ng Kamara at Senado, kontrolado nila ang pera natin. Tapos ang mga pinasok na proyekto ng pamahalaan, mas marami silang nilustay. Kung hindi man nilustay, ay nilagay sa kanilang mga bolt di umano. Sa kanilang naglalaki ang mga bolt. Doon nila nilagay yata ang pera natin, mga katambay. At ipinambabayad yata sa mga pogi na vlogger para masiraan ang Vice President. Di kaya, nagtatanong lang si Kamano. Sa survey nyo naman dadaanin, pupukpukin sa survey ngayon na bagsak ang popularidad ng Vice President. Ang kukunin nyo lang figure sa amin, 1,000. Wala pang 2,000 buong Pilipinas, ni hindi namin kilala yung mga sinervey nyo. Sana sinama nyo sa survey si Kamanong. Di ba? Hindi namin alam kung sino sinervey nyo. Baka mamaya, nagsisurvey kayo, ang tanong nyo, sino po ba sinusuportahan nyo? Si Vice President po ba? O ang mga Duterte po ba? O ang administrasyon ni Pangulong Marcos? Pwede pong gawin tanong yan eh. Bago ka mag-survey, sa survey mo, pwedeng gawin tanong yan eh. Sino po sinusuportahan nyo? Marcos o Duterte? Pagka Duterte, hindi ka na isa-survey. Pagka Marcos, isa-survey ka ngayon. Di mo ba? Laging merong biases kasi hindi mo alam kung sino sinesurvey. Hindi mo kilala. Di po ba? Kaya, lalo po sa panahon ngayon, mahirap pong pagkatiwalaan po ngayon ang mga survey company, komento na inyong lingkod. Kasi merong pumuputok na issue na pagpapabagsak sa mga Duterte dahil may perang issue. 1 trillion. At merong issue na nagkakabayaran. Lalo sa social media. Survey pa ba hindi mabayaran? Yung social media nga nagkakabayaran na raw po na napakalaking halaga, kalahating milyon monthly. Kaya nga po yung vlogger na taga Bicol, inaaraw-araw nga po. Kung talagang nakasama siya sa nababayaran ayon kay Banat Bay, araw-arawin niya talagang bakbakan si BP Sara at mga Duterte ng taga Bicol. Di po ba? Kung totoo man yun na siya ay tumatanggap. Di po ba? Araw-arawin mo talaga. Kahit na nakakahiya ka na.
Dahil hindi naman tangat bobo mga Pilipino na mapapaniwala mo na lang. Ang mapapaniwala na lang nila, yung mga mukhang pera, tumatanggap, mga addict, mga sumusuporta sa drug lord, sumusuporta sa mga magnanakaw. Yan po, mga papapaniwala nila na gustong-gusto pong ninanakawan ng ating bansa. Laganap ang droga. Yan, sinusuportahan po nila yan. Yan, mga makakuha pong suporta. Kaya, mahirap mong paniwalaan ang survey kasi ngayon. Komento na inyong lingkod. Komento ko. Napakahirap kasi may issue na pera. Nagkakasuhulan, nagkakabayaran daw. Di ba? Kasi mismo kapatid ni si Senadora Amy Marcos may pondo para pabagsakin ng Duterte, lalo ang Vice President. 1 trillion? Gaano kalaking pera yan? You know, yung 100 milyon nga, hindi ko na mabilang eh. Yung 1 billion nga, hindi ko na kayang bilangin eh. 1 trillion pa? Di po ba makawa yan? Ibang klase. Tapos ngayon, ang mainstream media, doon mo lang dadaanin kami kasama ang mga vlogger na yan legit, accurate, totoong-totoo yan. Malalaman po yan sa halalan. Dante at mainstream media, sa halalan nyo malalaman, hindi sa survey. Ang survey, kailanman ay hindi magpapanalo, lalo yung sinervey nyo na 1,000, 400, wala pang 1,500. Hindi kaya magpanalo ng presidente yan. Kahit sino i-survey nyo. Di ba? Lalo sa panahon ngayon. Sa panahon ngayon, uulit-ulitin ko, napakahirap ng pagkatiwalaan ng mga survey ngayon. Mga babayan. Lalo ko ang sinesurvey mo, katulad niyan. Ang ise-survey mo para pagkatiwalaan ka ng Pilipino, isurvey mo kung nagugustuhan na ba ng Pilipino ang ginagawa at nagawa ng pamahalaan ng 3 taon. Natugunan ba ng pamahalaan ang kanyang mga pangako sa mga Pilipino? Yan ang isurvey mo. Nagawa ba ng pamahalaan? Naiangat man lang ay antas ng ating pamumuhay, lalo ang presyo ng bilihin, at dagdagan o magkaroon man lang tayo ng mga trabaho para sa ating mga kababayan? Meron ba? Yan ang tamang survey. At isama na rin sa survey na totoo ba na mga politiko sa panahon ng bagong Pilipinas ay mga korap? At totoo rin ba, isama rin sa survey, totoo ba, naniniwala ba kayo na ang Pangulo at ang First Lady ayon kay Kati Binag ay durugista? Gumagamit ng droga? Yan ang tamang survey. Yung realidad nangyayari sa ating bansa dahil may pera tayo. Ginagamit ang ating pera, ang ating tax. Ginagamit nila. Tapos ise-survey mo lang sa isang vice president para pabagsakin. Diyan mo lang inuubos yata ang pera namin para sa pangsariling interest ninyo. Para hindi na kayo mawala sa pwesto. Dahil mga gahaman yata kayo sa kapangyarihan at gahaman kayo sa pera namin. Ganun po ba? Hiyang-hiya naman kami sa mga balat ninyo. Di ba? Lalo rito sa taga Bicol. Lumalaki na po yata ang pagmumuka sa mga tambay. Lumalaki na po yata ang pagmumuka sa natatanggap yatang pakinabang, mga tambay. Ibang klase. Muli po, si Katambay Manong. Mga katambay, sa panahon po ngayon, ulit-ulitin ko, mahirap pong paniwalaan ang survey kasi marami pong umuugong na balita, mga chismis, marites na involvement, pera na babayaran na. Kaya mahirap paniwalaan yan. Kaya yung sinasabi nilang napakahirap na at nalulusaw na, ang pangarap ay lusaw na raw, ang pangarap ng Vice President, malayo pa ang 2028. Ang tingnan nyo, yung mga pambato nyong senador, paakyatin nyo sila kung paano sila mananalo ngayon, ang mga congressman, lalong-lalo ang institusyon ng Senado at Kamara, kung paano sila mananalo sa ginawa nilang performance ng 6 na taon at 3 taon sa mga Pilipino, sa amin. Ano ang performance nyo para kayo iboto namin? Kayo. Di po ba? Yan ang gawin mo, trabahuhin mo, Dante.
iangat mo, ipagmalaki mo para maiangat nyo ang inyong mga pambato, mga senador at congressman. Napakaganda ng ginawa ng bagong Pilipinas sa 3 taon. Kailangan nyong iboto kami. Dapat di ba mga kababayan? Unbelievable. Di ba? Kaya dito po sa nakikita po natin, ang niluluko na lang po nila ang kanilang mga sarili. Kasi habang ginagawa nila yan, ay may pakinabang po yata sa pera natin. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila, mga katambay. Pero ang napakalaking pakinabang nila sa atin, kontrolado nila ang pera natin. Sila ang may control kung saan nila dadali ng pera natin. Napakalaki ng pakinabang ng mga politiko. Di ba? Agulat, mga kababayan. Kaya, kailangan na po talaga. Talagang balik lang po natin. Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, parang pinipigilan mo ang panahon. Pinipigilan mo ang araw na huwag dumating yung 6 na taon. Parang ayaw mo nang matapos ang panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Bakit pagdating ngayon sa bagong Pilipinas? Inip na inip ka. Asar na asar ka. Buwisit na buwisit ka. Napakatagal pa ng panahon. Banas na banas ka. Bakit tagal-tagal dumating ng panahon na sana'y mapalitan na sila? Samantalang dating Pangulong Duterte, halos pigilan mo oras na wag matapos ang 6 na taon ni dating Pangulong Duterte dahil sa ganda ng ginawa. Ngayon, banas na banas ka. Inip na inip ka. Bakit ayaw pang dumating ang panahon para sila'y mawala na sa gobyerno? Pero, excuse me po. Mukhang may nakaalala na sa inyong lingkod. Mukhang kakasuhan na rin ang inyong lingkod, mga katabay. Mukhang kakasuhan na rin po si Kamano. Kaya po, yan po mga kababayan. Maraming salamat po. Pasensya na po. Nasa mid pa po ang inyong lingkod. Kaya po, sa darating na halalan, alam na po natin na ating gagawin, mga katabay. Yung sinasabi po ng taga Bicol, na ang mga Duterte daw po ay nalulusaw na. Malalaman natin sa halalan kung kaninong partido at kaninong sinusuportahan ang malulusaw. Di po ba mga kababayan? Sino kaya ang malulusaw? Ang panalo lang nila ay mandaya sila. Di umano. Kung hindi sila mandadaya, never silang manalo. Pandaraya na lang po ang magagawa po nila ngayon para manalo. Kaya, sana hindi po mangyari yun. Sana po, magkaroon po ng konsensya ang COMELEC. Konsensya sana. Makonsensya sana ang mga COMELEC, ang nasa COMELEC natin. Huwag po sana silang magpagamit, lalo sa malalaking pera na sinasabi ni Amy Marcos, ni Senadora. 1 trillion. Mga katambay, huwag po sana. Magkaroon po sila ng takot sa Diyos. Magkaroon po sila ng takot, mga kababayan, na habang buhay po nilang dadalhin yan, mga kababayan. At may karma yan. Di po ba? Maraming salamat po, mga kababayan. Sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po, mga kababayan. At siyempre po, sa muli po, ingatan nawa po mga kababayan. Paalam. Bye-bye.